What is up mga persons? I am Louie Castro at syempre andito ulit tayo sa Toyota Angeles para mag-review ng another unit. So itong unit ng nasa likod ko ay ang 2024 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. So this August of 2023 guys ay meron na naman bagong nilaunch si Toyota under premium subcompact crossover. Actually medyo marami na yung nire-release na lineup ni Toyota. So ito ang comeback ni Toyota Yaris. Hindi na siya hatchback ngayon but this time it's a crossover na. So excited na ba kayo sa ating review guys? Let's go! So to start off our review guys, dito muna tayo sa front fascia or harapan part ni Toyota Yaris Cross Hybrid. So as you can see guys, ito yung kanyang headlamps. Actually guys, gustong gusto ko yung design niya. Very sporty and aggressive ang kanyang front fascia. So dito guys sa kanyang headlamps, meron siyang kilay. Ayan, so parang kilay na naka-attach dito. Meron siyang LED, DRL, and LED headlamps. So sa bandang baba naman guys, meron siyang triangular shape na accent dito na piano black finish. So nandito nakalagay yung kanyang fog lamps na LED and then yung kanyang front clearance sensors. And then ayun guys, sa kanyang grill naman is meron siyang honeycomb grill. So ang finish din niya guys is piano black finish. Ayan, and then dito syempre yung ating Toyota emblem, and then sa bandang baba is yung kanyang front camera for the panoramic view monitor. Sa outer part ng kanyang grill is meron siyang parang silver accent dito guys. Ayan siya. So sa lower grill naman guys is meron siyang matte black finish. So meron siyang front diffuser guys, as you can see. Itong silver accent sa bandang baba which helps the aerodynamics ng sasakyan. So to continue our review guys, dito naman tayo sa side profile ni Toyota Yaris Cross Hybrid. So sa tires niya guys is meron siyang tire specs na 215 by 55 R18. So meron siyang 18-inch alloy rims with machine cut finish. Ayan, so machine cut finish means that two-tone siya. So with 5 studs and syempre yung kanyang Toyota emblem dito. So dito naman guys sa kanyang over fender, so meron siyang over fender na matte black finish dito. So approximately nasa 3 inches yung kanyang lapad. So ang nagustuhan ko dito guys, parang infinite no yung kanyang design or continuous siya hanggang doon sa likuran. So yung dito naman sa kanyang mga pinto guys is parang body cladding siya. So hindi siya running board pero nakatouch siya sa kanyang mga pinto. So dito naman guys sa kanyang front fender, so meron siyang HEV emblem dito. So ito rin ang isa sa mga markers natin or palatandaan na hybrid yung Yaris Cross natin. So sa side mirror guys, ayan. So meron siyang color keyed na side mirror. Naka-integrate na rin yung kanyang side turn signal lamps. And then sa lower part niya is matte black finish siya. And nandito na rin yung kanyang camera for the panoramic view monitor. So dito guys sa A-pillar niya, ayan. So black yung kanyang roof from the A-pillar going hanggang dito sa kanyang likod, papunta doon sa kanyang rear spoiler. So sa door handle niya guys, ayan. So meron din siyang dalawang guhit dito. So meaning smart entry rin siya. So sa driver and the passenger may access na rin sa kanyang smart entry. So sa bandang taas guys, as you can see, meron din siyang roof ornament. More on aesthetic purposes lang to guys. Hindi talaga siya advisable pang karga. So ayan guys, sa braking system naman ni Toyota Yaris Cross Hybrid, so meron siyang ventilated disc sa harap, and then sa likod ay meron siyang solid disc brakes. So doon naman tayo guys sa likuran ni Toyota Yaris Cross Hybrid. So ayan guys, dito naman tayo sa rear part or likuran ni Toyota Yaris Cross Hybrid. So ayan guys, as you can see, ito yung kanyang tail lamps. So LED lahat ng kanyang ilaw guys, no? Mula sa harap like yung pinakita ko kanina, pati dito sa likod. So meron siyang LED tail lamps and then meron din siyang LED side turn signal lamps. So yung design ng kanyang tail lamps guys is pababa siya. So dito guys sa kanyang rear door is nandito yung emblem. So S variant with the HEV emblem.
So dito guys sa bandang taas ay meron siyang rear spoiler. Ayan, so plastic finish siya, and then yung kanyang shark fin antenna. Siyempre, dahil crossover to, meron na rin siyang rear wiper. So dito naman sa bandang gitna is nandito yung kanyang Toyota emblem. So this time guys, yung emblem niya is regular Toyota emblem lang siya. So hindi siya tulad nung kay Corolla Cross and Corolla Altis na hybrid na meron silang blue shade sa loob ng kanyang emblem. So this time kay Yaris Cross guys is regular na crow finish lang ang kanyang Toyota emblem. So syempre dito is yung Yaris Cross emblem natin. And then yung kanyang reverse camera niya guys is nandito siya. Ayan. So malapit sa plate garnish natin. And then sa bandang baba guys, sa kanyang bumper is meron siyang matte black finish na bumper. So nandito rin yung kanyang reverse sensors. Ayan, dalawa sila magkabila. And then sa bandang pinakababa naman guys is nandito yung kanyang rear diffuser design dito sa bandang likod na silver accent. So yung kanyang rear reflectors, ayan. So guys, para sa akin napakaangas ng itsura nito. Very aggressive ang pagkakadesign ni Toyota Yaris Cross. Tara, tingnan natin sa loob guys. So ayan guys, bago tayo pumasok sa interior niya, ipapakita ko muna yung kanyang key fob. So ayan siya guys. So itong Toyota emblem is ito yung kanyang lock button. So unlock button and yung kanyang trunk release. Dahil smart entry and push start, so definitely pipindutin na lang natin to lock and unlock the vehicle. So ayan, sumusunod din yung kanyang side mirror guys. So bago tayo pumasok dito guys, is meron din siyang paddle lamp dito. So syempre pag gabi medyo madilim, at least mas makikita natin kung ano yung nasa paligid natin. So tara guys, pasok tayo sa interior. Nice. So yun guys, itong si Toyota Yaris Cross. Ayan, so like na sinabi ko kanina is naka smart entry siya and a push start button. So start na natin yung engine guys. Ayan. So very seamless ang pag-open ng sasakyan or pagsindi ng sasakyan. Since battery siya, hindi mo mararamdaman guys na mag-start siya, no? So wala siyang redondo. So start dito muna tayo sa kanyang instrument panel. So as you can see, full digital yung ating instrument panel. So dito guys sa kanyang left side is nandito yung kanyang multi-information display. So andyan natin makikita ang status at iba't ibang settings ng ating sasakyan. So pwede rin natin palitan yung design ng ating or display ng ating gauge. Actually guys, itong design one is ito yung pinaka default kapag mag-avail tayo ng Yaris Cross Hybrid. So dito naman sa gitna guys is dito natin makikita yung status ng ating hybrid battery or status ng ating engine. So kung nag-charge siya, eco mode and the power mode. And then sa right side guys, ito. So nandito yung ating speedometer. So sa bandang baba guys is nandito naman yung kanyang fuel indicator. And then dito guys is yung kanyang gear indicator, nandyan na rin. So park, reverse, so lumilitaw siya dito. So dito naman guys sa kanyang steering wheel ay meron siyang leather wrap finish na steering wheel. And then sa switches niya guys is nandito yung MID switch. So dito natin siya makokontrol. Ayan. So ito yung kanyang pinaka controller. So ito yung enter. So yung kanyang trip switch. And then the back button, and then yung kanyang voice command. So yun guys, kung napapanood nyo sa mga previous review ko guys, yung mga bagong lumalabas na units ni Toyota is nasa baba na yung kanilang audio switches. So dito guys, yung kanyang volume switch, ayan, volume controls. So paglalakasan natin, volume up, and then yung view ng kanyang panoramic view monitor. And then sa right side naman guys, ng steering wheel is nandito ang ating Toyota Safety Sense. Ayan. So una guys, itong button na to is yung kanyang pre-collision assist or pre-collision alert. Ayan. And then ito guys, yung mode ng ating radio. If lilipat tayo from AM, FM, going to Bluetooth, so nasa option nyo na rin. So pwede nyo na rin siya pindutin dito. So ito guys, yung tell switch niya or pagsagot ng call if nakakonect tayo via Bluetooth. And then dito guys, itong bilog na to, as you can see, ito yung kanyang adaptive cruise control. So pagsiset natin, nandito lang siya. And then sa bandang baba guys is yung kanyang selector ng audio. And then yung kanyang drive mode switch,
Pag pindot natin guys, ay lilitaw na siya dito sa bandang gitna. Ayan. So kung power mode, short press. Ayan. So lumilitaw dito sa bandang baba guys is anong mode na siya. So power mode and then long press for the echo mode. So ayan guys, meron siyang echo mode dito. Dito naman tayo guys sa audio display ni Toyota Yaris Cross Hybrid. So meron siyang very massive na 10.1 inches display audio. Napakalaki guys, no? So kasi laki niya actually yung doon sa Toyota Zenix. Kung napanood niyo yung previous vlog ko kay Toyota Zenix, ganito rin kalaki yung kanyang audio display. So sa function niya guys is meron siyang Android Auto, Apple CarPlay, but with a twist, no? So this time guys, wireless na siya. I-connect lang natin siya via Bluetooth. Automatically magko-connect na siya via Android Auto or Apple CarPlay. Meron din siyang radio, AM, FM. Ayan, and then USB, iPad. Bali yung USB port niya guys is nandito sa bandang baba. Ayan, so meron siyang Type-C and the regular USB. So settings is makikita rin natin dito, and then yung kanyang vehicle information nakalitaw na rin dito. So try natin guys yung wireless Android Auto Apple CarPlay. So i-connect lang natin siya via Bluetooth guys. Ayan. So car multimedia. So i-match lang natin. Ayan, car multimedia. So pipindutin natin to guys. Ayan. So i-pair natin. So tap yes. Okay. So lumitaw na guys. Magno-notify siya guys if gusto nyo gamitin yung Android Auto. So tap yes. Ayan. So automatically ko-connect na niya sa Android Auto settings niya. Ayan, no. So sa Android Auto guys, hindi nyo na kailangan ng SD card. Ayan. So real time guys from your phone going to the display audio, lilitaw na dito. So meron siyang maps, Spotify, available din dyan. And then kapag merong tumatawag sa atin, ma-access na rin natin dito. And also the YouTube. So dito naman guys sa bandang baba is nandito yung kanyang aircon vents. Ayan, so hazard button, auto climate aircon. So kanyang fan speed. Ayan, AC on and off, air circulation, rear defogger, temperature. Ayan. And then vent options. So dito siya. So gusto yung with fit. Then off button and auto climate aircon. So sa bandang baba naman guys, is nandito yung push start button natin. Ayan. And then yung pinakita natin kanina, yung Type-C port and the USB port. Sa bandang baba pa nito guys, ayan. So dito nakalagay yung wireless charger niya. Sorry guys, hindi ko siya madedemo. So hindi kasi wireless charger capable yung aking phone, no? So dito lang naman siya guys, ipapasok nyo lang siya dito. Ayan, so try natin. So ipapasok nyo lang naman siya dito guys, automatically magcha-charge na yung phone natin. And then ito guys, kung nakikita nyo itong tatlong dot na nandito, so ito yung seatbelt indicator ng mga nasa second row. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang harang dito, which is actually ngayon lang ako nakakita ng ganitong design. So siguro ang purpose nito guys is para leg rest na rin siguro ng ating passenger. Ayan. And then sa kanyang shift stick, ayan. Sa ating shifter, ayan. So usual pa rin, park, reverse, neutral, drive, and yung kanyang brake mode. So sa brake mode guys, usually ginagamit yan as engine braking, lalo na kapag pababa tayo, para hindi masunog yung mga brakes natin and hindi po masira agad yung ating transmission. So electronic parking brake with brake hold assist, nandito siya. So dito naman guys is nandito yung kanyang ayan, cup holders or bottle holders. Ayan guys, this time na-fold sila. So kumbaga parang adjustable siya. Kung medyo malaki yung drinks nyo, pwede nyo siyang i-adjust, pwede nyo siyang i-close para magkasya siya dito. Okay, and then yung kanyang center armrest with leather finish. Ayan, so sa bandang taas naman guys, ayan, bali ang ating rear view mirror, manual lock siya, so wala siyang electrochromatic mirror. So syempre guys, meron na rin siyang DVR. So digital video recorder or dashcam, meron na rin siya. So dito guys sa head console, ayan, medyo madilim lang, no? Kasi black yung ating ceiling. So sa map lights, ayan.
And then yung ating, ayan, ang ating panoramic, ayan, panoramic sunroof or moonroof, andito siya. So guys, actually hindi na open yung glass niya. So ito lang cover, ayan, so more on visibility purposes lang siya. So ito guys, pag i-close natin, ayan, ito yung kanya switch sa bandang gitna. Okay? And then syempre yung kanyang, ayan, mirror sa kanyang mga sun visors. And then yung kanyang dashboard material guys, ayan, so hard plastic or urethane finish with leather din siya. So meron siyang combination na leather, so itong part na to is leather siya, and then yung kanyang urethane finish. Ayan. So sa aircon vents niya guys, wala siyang cup holders, no? So dito guys sa mga switches natin, ayan, so dito sa banda left side ng driver seat is nandito yung kanyang traction control switch. Ayan. So pre-collision assist. So kapag pinatay natin to guys, ayan, off, lilitaw siya doon sa kanyang instrument cluster. So ayan guys, pre-collision assist, and then yung trunk release, automatic high beam kasama rin sa Toyota Safety Sense. And then itong kanyang EV mode or electric vehicle mode. So ito guys, usually kapag maraming charge yung ating battery, pwede tayong mag EV mode, lalo na kapag sa mga traffic gagamitin niya or mag-electric vehicle siya hanggang sa maubos or bumaba yung percentage ng battery niya. So dito guys yung kanyang parking sensors, ayan, so pwede natin on and off, and then yung kanyang manual headlamp leveling. So nasa inyo guys kung paano gusto nyo settings ng headlamp, kung gusto nyo mas mataas yung buga or mas mababa siya. And then sa kanyang steering column, ayan guys, is meron siyang tilt telescopic, ayan, so pwede natin i-adjust paharap, ayan, patulak, then pahila. Okay, so nandito yung lever niya guys sa bandang baba. And then syempre sa mga switches ng ating ilaw, katulad pa rin guys ng conventional, so meron siyang automatic headlamp, park light, and the headlights. And then switch ng kanyang fog lights, nandito siya. And then for the wiper switch, it's same pa rin. Ayan, intermittent, medium, high, nandito siya. Use sa rear, ayan, so nandito lang yung switch ng ating wiper guys. Dito naman sa door panel niya, very futuristic ang design, no? Ang dami niyang accent guys. So sa material nito guys is meron siyang hard plastic, ayan, material, hard plastic material with combination of leather. So itong part na to guys, leather siya. So hanggang dito sa armrest. And then meron siyang piano black finish na accent dito guys. So kapag gabi guys, meron siyang blue illumination. So katerno nitong mga blue na to, so meron siyang illumination na parang laser sila. Kaya siya merong guhit-guhit na ganyan. So hindi natin mapakita ngayon since medyo maliwanag. So sa switches guys, ayan, so yung ating side mirrors assist, ayan, so ito siya, left and right, and then yung switch, and then yung auto retract side mirrors, so pwede natin iset sa automatic para sumusunod sa lock and unlock ng sasakyan. And then door lock switch, ayan, and then yung kanyang power window switch. So sa speaker naman niya guys, very premium din ng brand, no? So kung kay Fortuner LTD guys, meron siyang JBL. Dito kay Toyota Yaris Cross is meron siyang Pioneer. Ayan, so makikita niyo naman yung brand niya, Pioneer speakers. So meron siyang 6 na speakers, so one of each sa mga pinto. Ayan, so dito, and then same sa mga ibang pinto, and then meron siyang 2 tweeters. Ayan, napaka-quality guys ng sound nito. So siguro mas maganda kung try nyo na lang, tingnan nyo na lang dito sa showroom guys para mas ma-feel nyo, no, kung gaano kaganda ang kanyang sound system. So sa seat material naman guys is meron siyang leather finish na seats with blue stitchings. Ayan, so ito yung blue stitches niya. Napakaganda, napaka-premium ng feel. Ayan, so downside lang guys, alam naman nating lahat, when it comes sa leather seats, medyo mainit lang talaga, lalo na kapag galing sa arawan. So ayan guys, sa driver side is meron siyang 8-way power seat. So dito naman guys sa second row, so sasakay tayo para makita natin yung luwag. So ayan guys, actually nakasagad na yung setting ng driver. So standing at 5'8.5", so meron pa siyang halos isang kamao. So hindi naman siya ganun kasikip guys. Sa mga nagtatanong dun sa vlog natin kay Hilux, so ang daming nagre-reklamo guys, wala daw air vent sa likod si Hilux. So yun guys, ito, bumawi na kay Yaris Cross. So meron tayong aircon vents. Ayan, so
yung kanyang cabin light nandito. And then meron siyang center console or tray dito sa second row. So meron siyang lalagyan ng drinks. Ayan. And then sa kanyang door panel guys, same pa rin yung kanyang material. So hard plastic, urethane finish with combination of leather, piano black finish, and yung kanyang door handle. So sa baba guys, same pa rin, meron siyang bottle holder. So ang seat na second row guys is na-fold siya. Ayan. So ayan yung settings ng pag-fold niya guys. Same din doon sa kabila. Ayan. Actually hindi naman siya totally fold flat guys. So dito naman guys sa kanyang trunk, syempre tignan natin kung paano yung pag-fold niya. So by the way guys, ang trunk release niya is meron siyang switch dito sa bandang baba. And then pwede rin siyang kick, no? So pwede siyang kick sensor. Basta malapit ang susi, ayan. So, ayan, automatic bubukas siya. So sipain nyo lang siya dito sa bandang baba. Ayan. Kung nakita nyo yung ginawa ko. So ayan guys yung sinasabi ko. So ang folding niya, ayan, 60-40. So, decent na rin. Kahit hindi siya sobrang flat, no? Pero, magkakaroon pa rin siya ng malaking space. So, meron din siyang tonneau cover. Ayan. For safety purposes or security purposes. Ayan. So, pwede nyo siyang disengage. And then, yung kanyang trunk board, guys. Ayan, adjustable to, no? So, itong trunk board niya, guys. Ayan. So, dito siya sa pinakamataas na setting niya. So, removable siya at the same time, pwede nyo siyang i-adjust papunta sa baba. So, ganyan siya guys pag nasa baba. So, medyo nakalubog siya, depende na lang sa preferred yung settings niya. Ayan. So, ang ganda oh. Meron pa siya sa baba. So, bali dalawa yung parang trunk board niya. Then dito guys, sa side, is meron din siyang pocket dito. So, lalagyan ng tools or kung anong pwede nyong ilagay dito for recreational activities. Ang kanyang spare tire, ayan. Dito siya. Ayan, very spacious, no? Napakaluwag. So ito guys, ito yung switch niya pag isasara na yung trunk, and then pwede rin siyang i-adjust na height. Ayan, so ito yung kanyang instruction. So i-hold nyo lang to ng 2 seconds sa preferred yung height. Automatically magsaset na siya sa height na yan. Ayan, no? Meanwhile, so yun guys, silipin naman natin yung kanyang engine. Ayan. So sa engine guys is meron siyang engine code na 2NRVEX. Ayan. So engine type niya is hybrid 4-cylinder inline 16 valve with dual VVTi. So sa displacement niya guys, to be exact, is 1,496. So syempre automatically ay nira-round off na natin yan. So, kaya 1.5 liter engine siya with hybrid. So, sa max output naman ng kanyang engine guys is 91 horsepower at 5,500 RPM. And then sa motor generator, max output naman niya guys is nasa 80 horsepower siya. So, sa max torque naman niya guys is meron siyang 121 Newton meter of torque at 4,800 RPM. So, sa total system, max output naman niya guys is nasa 111 PS siya. So, yung battery type niya guys is lithium ion. So, ang fuel type syempre gasoline. Wala pa tayong nilabas na diesel na hybrid guys, no? So, sa fuel tank capacity niya guys is nasa 36 liters. And syempre, yung kanyang transmission is CVT na rin. So, sa fluids guys, ayan. So, yung kanyang brake fluids. So, yung kanyang mga coolant reserves. And then, yung kanyang windshield washer. So, syempre, sa dipstick, pag mag-check tayo ng oil. Okay? So, remind ko lang kayo guys, di ako sobrang galing or sobrang technical pagdating sa engine. So, ayan. Pero gagawin natin ang best natin para maituro natin na maayos. Bola lang yan. So yun guys, pagdating naman sa kanyang dimensions ay meron siyang length na 4,310mm by 1,770mm sa kanyang width or lapad niya. And then yung height niya guys is 1,615mm. Decent enough. So kasyang-kasya sa mga Philippine parking lots or Philippine apartments sa mga bahay natin. amazing. So yun guys, itong si Toyota Yaris Cross S Hybrid ay may tag price na 1,598,000 pesos and available siya in 3 colors. Ayan, so meron siyang
Platinum White Pearl Mica, Dark Turquoise SE, and then itong ni-review natin guys, yung kanyang Scarlet SE. So for me guys, worth it naman siya sa 1,598,000 pesos, lalo na sa kanyang fuel efficiency. So doon naman tayo makakabawi at makakatipid in the long run. Ang kanyang fuel consumption naman guys is naglalaro at around 22 to 25 kilometers per liter. Imagine guys, para ka lang nakamotor, no? So ayan guys, syempre kung meron pa kayong questions, syempre gusto ko rin marinig kung ano masasabi nyo sa review natin. And for more inquiries, questions, ayan, you can message me on my Facebook page, Louie Castro TV, and syempre sa ating official Facebook page, Louie Castro Toyota Angeles, Pampanga. So ayan guys, sa YouTube naman, syempre don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Louie Castro TV. Ayan, so meron din tayong TikTok, Louie Castro TV guys. Huwag kakalimutan. So libre lang naman yan. Sana meron tayong natutunan at nalaman sa ating episode for today. So ayan guys, maraming salamat sa panonood. Bye!